Pag-usapan natin yung yung war on drug. Sa ganang akin, yung war on drug ay talagang napakaganda. Dahil simulat sa poll, yung mga dumaan na presidente, hindi naisip yan. War on drug na yan. Kasi, lubang nakakatakot talaga. Mahirap kalabanin, yung panahon nun, mahirap talaga kalabanin ng drug eh. Kasi hindi yung mga kidnapping, massacre, lahat na. Hitman, lahat. Kaya maraming tauhan ng gobyerno, kaya maging general man siya, anuman siya, hindi niya kayang malabanan o masugpo ang war on, ang mga drug na yan. Kaya nung dumating si Pangulong Duterte, talagang masasabi namin, tinigasan niya talaga yung mukha niya. Na nasa harapan niya, mga kriminal, nasa tabi niya, mga drug lord na mga opisyal ng gobyerno, mga drug lord, mayor, governor, congressman, andiyan dyan. Talagang sweet side siya. Kumbaga sa kahit patayin niyo ako ngayon, susugpuin ko yung drug na yan. Kaya nagkaroon ng tokhang. Sinunod naman ng mga otoridad yung gusto ng Pangulong Duterte, hindi siya kinontra. Kahit na itinuro na kung sino-sino yung mga drug lord na yan na mahuhusay sa drug na yan. Ngayon, siyempre, war on drug. Marami nasanay dyan, marami naging matapang dyan. Mga kidnapper, mga nagmamasaker, lumaban. Yung mga pulis na nag-i-issue ng warrant, namamatay din. Halos mahirap talaga, mahirap kalabanin. Biro mo, lalabanan mo yung drug. Kaya hindi natin masasabi na basta-basta lang yung ginawa ni Pangulong Duterte. Wala makakagawa nun, kahit na ikaw nagsasalita ka dyan, hindi mo kayang gawin yan. Napakahirap gawin yan, pero ginawa niya. Nasugpo niya. Pati yung mga laglag bala, nasugpo niya. Halos lahat nasugpo niya. Huwag kang magtanga-tangahan. Huwag mo sabihin hindi nasugpo. Galit na galit nga kayo eh. Malaking bagay yung war on drug na yung ginawa niya kasi kahit dito sa lugar namin tumahimik. Naubos yung mga drug. Tapos ngayon sasabihin nyo, kailangan imbestigahan ng ICC si Pangulong Duterte dahil sa marami namatay. Marami talaga mamamatay. Nanlalaban eh. Ikaw nga, pumunta ka doon, lapitan mo nga yung mga drug lord. Nasabihin mo, hulihin kita kung di ka barilin sa mukha. Di ba? Siyempre, kailangan matigas din ang loob mo. Hindi ka duwag. Sabihin nyo na si Pangulong Duterte, kailangan imbestigahan. Hindi siya ang dapat imbestigahan, kayo. Dahil kayo, hanggang ngayon, yung mga kabataan, inaakyat nyo pa sa bundok. Ngayon yan. Yung mga iba, nasa bundok na, nangangamatay. Yung iba, nire-rape pa ng mga MPA. Hindi pwedeng bumaba. Papatayin nyo. Yan ang dapat imbestigahan, kayo. Yung mga nag-aakit ng mga kabataan, mayroong pa nga dyan na kidnapping hanggang ngayon. Sinasabi nyo, kailangan dyan ng ICC para kay Duterte. Para yan sa inyo. Kasi sabi nyo, mabagal ang hustisya. Mabagal nga eh. Biro mo, tagal na yung kidnapping mo. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Kayo man nandiyan dyan sa loob ng kongreso dyan. Ang gagaling nyo masyado. Pero yung mga katabi nyo, alam ng lahat. Alam ng kung sino-sino na mga yung katabi nyo, mga kidnapper, MPA, lahat nandiyan dyan. Hindi kayo kumikibo dahil natatakot kayo. Yan ang katotohanan dyan. Hindi kayo makakibo. Kasi noong mga panahon noon, laganap yung mga MPA na yan, kahit ikaw na congressman ka na nagsasalita dyan, susulatan ka lang, revolutionary tax ang sasabihin sa'yo. Hindi truck, mali pala. Revolutionary tax ang sasabihin sa'yo, bigay ka kagad sa takot. Yan ang katotohanan, di ba? Hindi truck, tax.
Mali lang ako, talagang nagkakamali, inaamin ko naman eh. Pero ang katotohanan dyan, nawala na yan, ha? Nawala na yan, mga revolusyonaryo na yan, mga tax-tax na yan, kasi natuto na rin kayo lumaban. Pero nangyayari ngayon, kung sino pa yung nagsimula na masugpo yan, yan pa kinakalaban nyo kasi naiinggit kayo. Ha? Katulad yan, yung drug na wala, gusto nyong ibalik. Ang laki ng kita dyan eh. Di ba? Bumabalik na. Marami mga pulis ngayon na may mga katarantaduhan ng ginagawa. Panahon ni Duterte, wala yan ha. Meron pa kayo sinasabi na pistok. Alam niyo ba kung ano yung pistok? Alam niyo ba kung ano yung sinasabi niyo na tigil putukan? Ha? Bakit? Sasabihin niyo tigil putukan. May gera ba? Wala mang gera. Kayo sinasabi niyo kailangan pistok saka magkaroon ng tigil putukan. Hindi tigil putukan ang kailangan niya para tumahimik tayo. Pumunta kayo sa bundok, kausapin niyo sila at pababain. Sabihin niyo magsisuko na at magkaisa na tayo. Yun ang totoo. Hindi yung tigil putukan. Bakit? Gera ba gusto niyo? Kung gera ang gusto niyo dyan sa Kongreso, pumunta kayo sa bundok. Makipaggera kayo. Niloloko niyo kami ha. Sasabihin niyo pa sa presidente na nire-request niyo tigil putukan. Utot mo ha. Anong kala niyo sa amin? Mga tanga? Ano ibig sabihin mo tigil putukan? Gera. Nakikipaggera ka. Nasa Kongreso ka. Umalis ka sa Kongreso dahil yan nagsasabatas yan para luminis ang Pilipinas, umayos ang Pilipinas. Hindi nandiyan ka sa Kongreso, gumagawa ka ng kabalbalan. Sabihin mo tigil putukan. Ibig sabihin, kasabwat mo yung mga MPA. Yung mga inakyat mo sa bundok, ano na nangyari? Ha? Yung mga kamag-anak mo, unahin mo, pakyatin mo sa bundok, pati nanay mo, lola mo, lolo mo. Pakyatin mo sa bundok, pagpahawakin mo ng baril. Hindi yung mga kapitbahay mo nanahimik, gusto magkaroon ng magandang buhay. Pakyatin mo sa bundok, uuto-utuin mo. Luloko-lokohin nyo. Pag nasa bundok na, hindi na pwedeng bumaba. Maulol na ito, nagbugutom yung mga MPA doon. Di dala ng mga lata-latang sardinas. Daldal ka lang ng daldal dyan. Salita ka lang ng salita. May pistok ka pa. Meron pang tigil putukan. Magsibaba na sila, sabihin mo, ha? Ikaw na inuutusan ko ha. Sabihin mo sa kanila, bumaba na sila at isa lang na yung mga armas. Ha? I-surrender na yung mga armas at makipagkaisa na sa gobyerno para matapos na. Kung hindi mo gagawin yan, talagang matigas ang mukha mo. Gago. Sirado mga titigas na mukha nyo. Kayo nandiyan dyan sa loob kayo ng Kongreso. Nagkakaisa lang kayo ha. Kinakampihan nyo yung mga katarantaduhan dyan ha. Ang dami na nga sumuko. Ang dami na lahat. Nagugutom kayo. Tinatanong ko ba't kayo sumusuko? Kasi wala kami makain. Nagugutom kami. Dapat tigil putukan. Ginawa nyo tigil kainan eh. Wala na silang pagkain. Kasi yung dating niloloko nyo, yung sa baba ng bundok, yung malapit dyan sa bundok, mga magsasaka dyan, hinihingan nyo ng pagkain. Sako-sakong bigas ang hinihingi nyo. Minsan kayo pa umaani. Pag nagrereklamo, papatayin nyo. Pag nakusunodaan nyo yung mga anak, iakit nyo sa bundok. Hindi sila makapalag. Ngayon, hindi na pwede yung mga ganyan kasi marami ng... Yung LCAC na yan, naglagay na ng mga sundalo, ng mga barangay na magbabantay dyan. Kaya hindi na kayo makaporma, nagkagutom-gutom na kayo. Wala na kayong makuha ang pagkain. Bira kayo, hindi nyo iniisip yung sinasabi nyo ha. Tigil puto ka ng tigas naman ng mukha mo. Masyado mong inuuto yung presidente natin ha. Ewan ko kung ba't pumapayag sa kagustuhan mo. Hindi nyo ba naiintindihan? Hindi ba naintindihan ang ibig sabihin ng tigil putukan? Ceasefire. Alam mo ba yun? Ibig sabihin wala nang gera. Hinto muna ang gera. Bakit may gera? Bakit may gera? Ikaw lang may sabing may gera eh. Gerahin ko mukha mo eh. Ang bira ka, hindi mo naiisip yung sinasabi mo ah. Nakakainis ka. Sabi tigil putukan.
Maawa na kayo sa gobyerno, maawa na kayo sa taong bayan para manahimik na at yung mga kabundukan matannan at magkaroon tayo ng maraming ani. Pababain nyo na yung mga MP na yan, pwede rin niya magtanim, maging maganda ang buhay nila, umayos sila. Kasi wala silang magawa, natatakot sila sa inyo pinapapatay nyo pag sumusuko pag sumusuko sila sa video, tinatanggal yung mukha nila kinukuberan sila. Kasi natatakot sa inyo, yan ang katotohanan. Hindi sila makantad maigi kasi natatakot sa inyo. Titigas na mukha nyo, diyan kayo sa kongreso. Panay lang ang pasarap nyo. Tapos yung mga inakyat nyo sa bundok, nagugutom. Di balik ko yung pamilya niya, sinusuporta nyo, binibigyan nyo ng magandang buhay. Wala naman. Hindi nag-iisip Maawa naman kayo sa taong bayan. Yung ginagastos nyo, yung kinikita nyo, galing sa taong bayan yan. Sasabihin nyo pa na ninanakaw. Ilabas nyo, magkano ba yung mga nyo? Pork barrel nyo dyan. Diesel, at pinalitan nyo pa yung pangalan yung pork barrel na yan. Tapos hindi nyo na rin naman masabi kung saan yung ginagastos. Umayos kayo Umayos kayo. Buksan nyo yung mata nyo. Buksan nyo yung tenga nyo at ang puso nyo para malaman nyo ang katotohanan. Malaman nyo ang katotohanan. Hindi tatagal yung ganyan, napakapangit. Saka yung mga kongresistang sumusuporta sa inyo, wala na sa amin yan. Bokya na yan. Kilala na namin sila. Mga rebelde rin sila. Sila ang nagpapabaksak sa gobyerno. Kayo, tatlo lang kayo. Ba't dumadami kayo dyan? Kasi nauuto nyo sila. Nabobola nyo sila. Kasi mga uto-uto rin sila. Kapareho nyo. Sabihin nyo sa kanila po, umakit sila sa bundok. Makipaglaban sila. Wala namang gera. Sino ba kalaban nyo? Ba't nag-iisip kayo ng gera? Ano yung tigil putukan na sinasabi mo? Sino ba yung kalaban nyo sa putukan? Magpaputukan na lang mag-isa. Pupunta ka sa kubeta, paputok ka. Tado to Hindi mo sinasabi yung katotohanan Tigil putukan. Bakit? Ginigera nyo yung gobyerno. Ba't nasa gobyerno ka? Sasabihin mo sa gobyerno, tigil putukan. Ibig sabihin, nakikipaggera ka sa gobyerno. Kinakalaban mo yung gobyerno natin. Umalis ka na. Pumunta ka sa bundok at doon ka magsalita ng putukan. Doon ka magpaputok. At mo